Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 931 hanggang Kabanata 940. Kabanata 931. Anong payo? Libong kasanayan. Tumingin si Yehan sa kausap. Gamit ang supernatural na kapangyarihan ng matandang lalaki sa tangsot, kung idagdag mo si Chenshu na kasing lakas ni Amin, o mas malakas pa sa kanya, ang mga kasanayan sa pagsusugal ng matandang lalaking ito sa tangsot ay perpekto. Dadagdagan pa ito ng malaki. Hindi ako interesado sa Chenshu. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Yehan, malamig na umismid ang matandang lalaki sa tangsot. Hindi ba ang kakayahan na ginagamit mo ay isang uri ng libong kasanayan? Sarkastikong tumawa si Yehan. Nang marinig ito, nanginginig ang katawan ng matandang lalaki sa tangsot at nanahimik siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Binata, alam kong magaling kang magsugal, ngunit natatakot ako na hindi mo makuha ang napanalunan mong pera dito, kaya umalis ka na ngayon, kaya Terena, huwag mong asahan na may hahatid sa iyo ang 1 bilyon, naghihintay ka ang mas matagal na oras, mas malapit ang krisis sa iyo." Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, "Hindi ko kailanman naisip na talagang ibibigay sa akin ng Sands Casino ang 1 bilyon. Kung gayon ikaw." Nagtatakang tumingin ang matandang lalaki sa tangsot kay Yehan. Ngayon, nagsimula na lang ang magandang palabas. Ang nakangiting mga mata ni Yehan ay nagniningning ng malamig na liwanag. Nilunok ng Sands Casino ang higit sa 20 bilyon mula sa kanila, at hindi man lang nila nakuha ang kanilang pera. Paano siya magiging handang umalis? Ang 1 bilyong ito ay isang pain lamang na inilabas ni Yehan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yehan ay hindi lamang hindi ibibigay ng Sands Casino sa kanya ang natitirang 1 bilyon, ngunit ayaw din ng Sands Casino na kunin niya ang 2 bilyong na panalunan niya. Nang marinig ito, nagbigay ng malalim na tingin ang matandang lalaki sa tangsot kay Yehan, at pagkatapos ay tumigil sa pagsasalita. Unti-unti, lumipas ang kalahating oras, tumayo si Yehan at sinabi, "Malapit na ang oras, pera na at kunin ang sa atin." Matapos magsalita, hinawakan ni Yehan ang kamay ni Lee Xinran at direktang umalis sa pinakamataas na VIP room, sinusundan ni Natang Dashao, siya lang at iba pa. Sa sandaling ito, ang dating masiglang Sands Casino ay naging tahimik, at halos lahat ng mga bisita ay umalis na, nililinas na ng Sands Casino ang lugar para lang harapin sina Yehan at ang iba pa. Tahimik na sinundan ng matandang lalaki sa tangsut sina Yehan at ang iba pa. Talagang gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng kalmadong binatang ito sa harap ng makapangyarihang Sands Casino. Sa loob ng ilang sandali, nakarating sina Yehan at ang iba pa sa lobby sa unang palapag. Napakasigla nito kanina, at walang ibang tao sa bulwagan maliban sa mga security personnel at staff dito. Naglakad-lakad pababa ng hagdan sina Yehan at ang iba pa. Bilang isang malaking kasino sa Olympic League, ang Sands Casino ay natural na may sariling mga security personnel, at hindi kakaunti ang mga ito. 45 tao ang hamarang sa gate at malamig na tumingin. Sina Yehan at ang iba pa. Hehe, malapit na bang magsara ang malaking Sands Casino na ito? Wala man lang isang sog-alero. Pagkatapos makita ang sitwasyon, magaan na ngumiti si Yehan at nagpatuloy, "Sino ang namamahala dito? Ang 100 milyong yuan ay hindi pa naihahatid sa kamay, dapat ba itong ibigay sa akin ngayon?" Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga security guard na hamarang sa gate ay hindi nag-reply isa-isa, patuloy pa rin silang tumitig kay Yehan at sa iba pa ng malamig. "Sa tingin ko nagkakamali ka." Gayunpaman, habang naglalakad sina Yehan at ang iba pa patungo sa casino lobby sa unang palapag, unti-unting nagpakita ang isang grupo ng mga tao sa ikalawang palapag. Ang dalawang leader ay sina Zia Changhe at ang kanyang anak na si Zia Donglio. Tulad ng sinabi ni Donglio, kinasusuklaman ni Zia Donglio si Yehan dahil sa pagbagsak sa kanila, at may mga pagsabog ng murderous intent sa kanyang malamig na mga mata. Nang marinig ito, lumingon sina Yehan at ang iba pa at tumingin. Sa likod ni Zia Donglio at ng kanyang anak, sinusundan ng higit sa 100 mga bodyguard, dahan-dahang bumaba ng hagdan ng isang grupo ng mga tao. Bakit, tumatanggi pa ring magbayad ang marangal na Sands Casino? Malamig na ngumiti si Yehan, pagkatapos ay umupo sa isang upuan, at tumingin kina Zia Donglio at sa kanyang anak na bumaba.
Binata, hindi mo masasabi iyan. Kailan ba ako nagkautang sa iyo ng pera mula sa Sands Casino? Walang pakialam na tumingin si Zia Changhe, at ang antas ng kapal ng mukha ay agad na nagpasiklab sa mainit na ugali ni Young Master Tang. Hayaan mong umalis ka, lintik ka, nilunok mo ang higit sa 20 bilyon mula sa akin, at sinabi mong hindi ka nagkakautang ng pera, matanda, mas makapal ang balat mo kaysa sa karne sa aking puwit. Nang marinig ang mga salita ni eldest Young Master Tang, sabay na kumislap ang isang mabangis na liwanag sa mga mata ng mag-ama ng pamilyang Zia. Sinabi ni Zia Donglio na may masamang ekspresyon, mataba, pinapayuhan kita na panatilihing malinis ang iyong bibig, kung hindi, dahan-daang ang ipapatay ng batang ito sa iyo mamaya, hindi ka mabubuhay o mamamatay. Anak ng guild, makikita mo kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay ngayong gabi. Sarkastikong sinabi ni Young Master Tang kay Zia Donglio, tigilan mo na ang pagkukwentuhan, bibigyan mo ba ako ng pera o hindi? Ngumisi si Zia Donglio at sinabi, mataba, tigilan mo na ang pag-asa, mahirap sabihin kung makakaalis ka pa ba ng buhay ngayong gabi, at gusto mo pa ng pera, marahil, kapag nakarating ka na sa impyerno, nasa magandang kalagayan ako, at susunugin kita ng bilyon-bilyon. Hayaan mong gumastos ka ng dahan-dahan sa ibaba. Marahil, kaya ko rin iyon. Sagot ni Yehan, tumingin kina Zia Donglio at sa kanyang anak, at sinabi, kung pupunta ka sa impyerno, susunugan kita ng ilang bilyon, ngunit kapag dumating ang oras, ang Sands Casino, natatakot akong magbabago ang aking apelyido. Binata, alam kong baliw ka, pero masyadong mapagmataas ka. Malamig na tumingin si Zia Changhe kay Yehan, at sinabi, wala kang kakayahan na lunukan ang aking Sands Casino. Hindi ko pa ito nagagawa noon, paano mo nalaman na wala akong kakayahang ito? Ang mga mata ni Yehan ay nahulog kay Zia Changhe, at sinabi, kahit na ang iyong pamilyang Zia ay isang malaking pamilya sa Austrian League, hindi ito gaanong makapangyarihan na hindi ko maalog. Kung masyadong matako ka, ang huling presyo ay ang pagpapahirap hanggang sa kamatayan, at ang iyong pamilyang Zia ay maaaring maging isang nag-iisa na multo na pinahirapan hanggang sa kamatayan. Kapangahasan. Malamig na sinabi ni Zia Changhe, alam kong may ilang enerhiya ka sa lugar ng Austrian League, at may malapit kang relasyon sa adyo ng Dragon Claw, ngunit iniisip mo ba na maaari kang maglakad ng patagilid sa lugar ng Austrian League sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa army? Ano ba si Ajun? May palakol akong tutulong at wala ng lugar para sa kanya sa Olympic League sa hinaharap. Sa oras na ito, pagkatapos lang magsalita ni Zia Changhe, may narinig na malalim at malamig na boses sa labas ng gate ng casino. May isang pag-ismid, at pagkatapos ay lumipat ang higit sa 50 security personnel mula sa Sands Casino. Kaagad pagkatapos, naglakad papasok ang isang makapangyarihang lalaking nasa katanghalian ng edad na may palakol sa kanyang kamay, sinusundan ng kanyang anak, kapatid na si Xiao. Sa likod nila ay may higit sa 200 elite na miyembro ng karaban, bawat isa ay naglalabas ng mabangis na hitsura, may hawak ding palakol sa kanilang mga kamay, at sa lalong madaling panahon, ang 200 elite na miyembro ng Axe Gang ay ang kasino sa unang palapag ay sumasakop sa higit sa kalahati nito. Kabanata 932. Nakita ito, nakangiting sinabi ni Zia Changhe, kapatid na Ma, pumunta ka na lang dyan, salamat. Si Maanbang, ang pinuno ng Axe Gang, ay nagsabi, kapatid na Zia, dahil may nagtapak sa ating ulo, dapat nating sama-samang tapokan siya hanggang sa mamatay. Ang Austrian League ay hindi isang lugar kung saan ang mga tagalabas ay maaaring maghahari-harian ng basta-basta. Pagkatapos ng lahat, pareho silang tumingin kay Yehan ng napakamalamig na mga mata, dahil pinatay ni Yehan ang higit sa 100 tao sa Axe Gang. Ang galit na ito ay nagtulak din kay Maanbang na gustong patayin si Yehan, pagkatapos patayin si Yehan, pupunta siya at lubusang pupuksin siya. Tama ang pinuno ng gang ng kabayo. Ang lugar ng Austrian League ay hindi isang lugar kung saan maaaring maghahari-harian ang mga tagalabas. Sino mang manggahas na maghahari-harian dito ay maaaring pumili ng maling lugar. Sa sandaling ito, sa labas ng gate ng Sands Casino, nagsama-sama ang ilang mga figure. Ang aura ng ilang taong ito ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. May 7 o 8 sa kanila, kasama sina Shen Bing at iba pang mga batang Panginoon, sa tabi nila. Nang dumating ang mga tao, nagdala rin sila ng mga tao. Ang mga taong ito ay nakatayo sa labas ng gate ng Sands Casino sa isang itim na masa, nakahawig ng tanawin ng mga gangster na nagtitipon upang magkagulo. Tulad ng mga makapangyarihang pamilyang ito sa lugar ng Austrian League, karaniwan nilang itinatago ang kanilang mga kamay sa pagkabihag.
Susunod, ang ilang mga bagay na hindi madaling harapin ay ibibigay sa mga tao sa ibaba upang makumplito. Upang harapin si Yehan at si Ajun na may kaugnayan kay Yehan, ginawa ng mga pamilyang ito ang kanilang makakaya. Kung gusto nilang sirain ang isang kaaway, dapat nilang sirain ang kalaban ng sabay-sabay, upang hindi na siya magkaroon ng pagkakataong mabuhay muli. Nakita ito, hindi gaanong nagbago ang mukha ni Yehan, kahit na mayroong 500 tao na nasa loob at labas ng Sands Casino. Sa paligid, isa-isa silang tumingin kay Yehan ng walang pakialam. Simula nang dumating siya sa Olympic League, ang binatang ito ay hindi lamang mapagmataas, kundi ninakaw din ang atensyon. Sa Blue Sky Hotel, tinapakan niya ang lahat ng mga batang henerasyon ng kanilang mga pamilya. Binigyan niya sila ng isang tahimik na sampal sa mukha, at ang paghaharap sa mag-ama ng pamilyang He ay nagparamdam sa mga dignitaryo ng Olympic League ng kanyang presensya. Ngayon, nanalo rin si Yehan sa kampyonato sa Global Sculpture Competition. Ganoon kakahangahangang binata, hindi nila hahayaang maging kaaway nila si Yehan, dapat nilang alisin siya. Lahat ay nagsama-sama, at medyo malakas ang line-up. Sa oras na ito, magaan ngumiti si Yehan, tumingin sa grupo ng mga tao sa tapat niya, at nakangiting sinabi, "Bakit, gusto ninyong lahat akong kainin? Sino ang nagsabi sa iyong masyadong mapagmataas, kaya dapat kang mamatay ngayong gabi?" Malungkot ang mukha ni Shenbing. Hindi pa siya nasample sa mukha sa buong buhay niya, kahit ang kanyang mga magulang ay nag-aatubili na sampelan siya, at si Yehan ang una. Mapagmataas na bata, huwag mong isipin na makakalabas ka sa pintuang ito ngayong gabi. Itinaas ni Maanbang ang palakol, tumingin kay Yehan ng mabangis na mukha, pagkatapos ay tumingin kina Lee Xinran at sa iba pa, at sinabi, "Mas mabuting huwag kang makialam ngayong gabi. Huwag kang makialam, kung hindi, ang palakol sa aking kamay ay hindi makakakilala ng sinuman." Alam nilang lahat ang pagkakakilanlan ni Lee Xinran, ang apo ni Lolo Lee sa Xiangjiang ay hindi isang bagay na maaari nilang gawin ng basta-basta, at mahalaga rin ang pagkakakilanlan ni Sharon. Ang kanyang ama ay isang tycoon ng langis sa gitnang silangan, at ang kanyang ina ay isang miyembro rin ng isang tiyak na maharlikang pamilya sa gitnang silangan. Huwag kang mag-alala, hindi kami makikialam ngayong gabi. Depende kung may kakayahan kang tapakan ng aking kapatid ang mga matatandang gago. Ngumisi siyang Master Tang, tumingin kay Maanbang at sa iba pa ng may paghamak, nais na tapakan si Yehan, tiyak na isang pangarap ng tanga. Kung gayon dapat ninyong maingat na panoorin kung ano ang mangyayari sa mga mapagmataas na tao sa Austrian League. Nang marinig ang mga salita ni Maanbang, dahan-dahang umatras sina Xia Changhe at ang iba pa sa isang pag-unawa. Ang mga bagay na masyadong madugong ay hindi angkop para sa kanila. Kung gayon talagang gusto kong makita kung ano ang mangyayari sa akin sa huli. Maaga nang umiti si Yehan, tumayo, pagkatapos ay tumawag, at sinabi, "Kapatid na He, maaari ka nang magsimula ngayon, hayaan kitang umalis ngayong gabi. Ikaw at ako ay magbabahagi ng kalahati ng Austrian League. Okay, matatapos na ang aking panig sa lalong madaling panahon, at maaari kang mag-antala hanggat maaari doon." Hehe. Ang pag-antala ay masyadong nakakapagod, mas mabuting ipadala sila sa pagtulog magpakailanman, isang beses at para sa lahat. Matapos magsalita, ibinaba ni Yehan ang telepono. Sa kabilang panig ng telepono, huminga ng malalim si Hiyu Xiao, at isang lamig ang lumabas mula sa kanyang puso. "Halika," ang sinabi ni Yehan ay panatilihin ang lahat ng mga dignitaryo sa lugar ng Olympic League sa Sands Casino, at matulog magpakailanman ngayong gabi. Ang bakal na puso na ito ay nagpatakot sa kanya. Tulad ng inaasahan mula sa bakal na Panginoon ng ilalim ng mundo, ngayong gabi, hayaan mo akong makita kung maaari kang maging mapagmataas sa lugar ng Austrian League. Huminga ng malalim si Hiyu Xiao, at pagkatapos ay tumawag din siya, simulan ng aksyon, magmadali. Ang labanan ay mabilis na napagpasyahan, at kakayanin ko ang anumang presyon. Ngayong gabi, ang lugar ng Austrian League ay nakalaan upang magdulot ng isang bagyo na magugulat sa buong Austrian League. Halos 10 dignitaryo mula sa Austrian League ang nagtipon sa Sands Casino, nais na makita na matanggal si Yehan ng kanilang mga tao, ngunit ang mga taong ito ay hindi alam. Ano pa, ang pamilyang He ay nagtanggal na ng mga lungga, ari-arian, at relasyon ng mga pamilyang ito, at ang sino mang makakausap sa mga makapangyarihang tao ng mga pamilyang ito. Kahit na ang paggawa nito ay magbibigay ng maraming presyon sa pamilyang He, ngunit sa sandaling malampasan nila ito, ang mga benepisyong makukuha nila ay napakalaki rin. May mga panganib, ngunit may mga gantimpala rin.
Ano pa, ang mga makapangyarihang taong ito ay kasalukuyang nasa Sands Casino, at may nangyari sa likod nila, hindi sila hahayaan ni Yehan, ang mga taong ito ay mapapanood lamang ng walang magawa habang ang lahat tungkol sa kanila ay sinisira ng iba. Sa lobby sa unang palapag ng Sands Casino, matapos ibaba ni Yehan ang telepono ni Hiyu Xiao, tumingin siya kay Maanbang at sa iba pa ng kalmadong ekspresyon. Gaano man kalakas ang lineup, gaano man karami ang mga tao, gagana ba talaga ito para sa kanya? Sa oras na ito, isa pang madilim na pangkat ang lumitaw sa labas ng Sands Casino. Ang pangkat na ito ay binubuo lamang ng higit sa 200 katao, ngunit ang kanilang aura ay tulad ng isang tigre, at isang mabangis na aura ang pinakawalan mula sa kanila. Pinatay ang mga tao sa labas ng kasino. Sa isang iglap, ang tunog ng pagpatay at ang pagbangga ng mga armas ay kumalat sa labas ng Sands Casino. Bumaba si Ajun mula sa isang boss na may malamig na mukha. May hawak siyang matalim na kutsilyo at tumago sa karamihan ng tao na parang hangin. Saan man siya dumaan, walang sino man ang makapipigil sa kutsilyo sa kanyang kamay. Nakita ito, sa Sands Casino, hindi nagpakita ng pagkagulat sa kanilang mga mukha sina Maanbang at ang iba pa. Magpapakita si Ajun. Tulad ng inaasahan nila, nagsama-sama sila upang maghanda ng napakaraming tao upang harapin sina Yehan at Ajun. Walang makakatulong sa iyo ngayong gabi, sino mang makialam ay mamamatay. Malamig na sinabi ni Maanbang. Masyadong maaga para sabihin iyan. Maaga nang umiti si Yehan, at isang kalmado at tiwala na pagmamataas ang pinakawalan mula sa kanya. Sa lobby sa unang palapag ng kasino, mahigit sa 200 tao ang tumitig sa kanya, naghihintay sa utos ni Maanbang, susugod sila sa binata at pupunitin siya ng pira-piraso. Kabanata 933. Gayunpaman, sa sandaling ito, halos sabay-sabay na tumunog ang mga mobile phone ng ilang makapangyarihang tao, at ang mabilis na tunog ng ringtone ay nagpang-inig sa mga katawan ng ilang makapangyarihang tao na tumitingin kay Yehan ng may pang-iinsalto, at lahat sila ay naglabas ng kanilang mga telepono. Cellphone? Simula ng pagkonekta sa telepono. Ano ang pinagsasabi mo? Lintik, hawakan mo ako. Ang pamilyang He, paano nangyari iyon? Tatawag ako rito para harapin ito. Huwag mong hayaang samantalahin ng pamilyang He. Gago, paano magkakaroon ng droga na nakatago sa aking bahay, ito ay paninirang puri. Matapos makatanggap ng tawag ang ilang dignitaryo, naging pangit ang kanilang mga mukha, maging sina Zia Changhe at Maanbang. Lahat ng mga lugar na pag-aari ni Maanbang sa Olympic League ay nasil. Ito ay isang nakakagulat na aksyon na naglalayong sa ilang mga pangunahing pamilya. Kasabay nito, ang mga pangunahing pamilyang ito ay pinigilan at sinalakay sa iba't ibang antas, at ito ay pangkalahatan. Para sa ganitong uri ng bagay, si Hiyu Xiao, na ipinanganak sa isang mayamang pamilya, ay may magandang paraan. Kahit na nasa ilalim siya ng maraming presyon, nasa kontrol pa rin ito. Hindi kailanman tinanong ni Yehan kung paano pakikitunguhan ni Hiyu Xiao ang mga malalaking pamilyang ito. Hanggat ang pangwakas na resulta ay kapareho ng kanyang iniisip. Matapos makuha ang balita, sunod-sunod na tumawag ang ilang dignitaryo sa kasino. Ang ilan sa mga tawag na ito ay ginawa sa political circle, ang ilan ay tumawag sa mga kaibigan na malalapit na kaibigan niya sa araw ng linggo, at ang ilan ay tumawag sa ilang mga gang ng mga puwersang nasa ilalim ng lupa. Ang mga tawag na ito ay para humingi ng tulong. Hindi, gusto kong bumalik at tingnan ng personal. Masyadong agresibo ang pag-atake ng pamilyang He sa pagkakataong ito. Malungkot ang ekspresyon sa mukha ng patriarch ng pamilyang Shen. Siya na nagtayo ng pamilyang Shen gamit ang isang kamay ay ayaw makita na masira ang kanyang mga nagawa ng ganito. Sunod-sunod ding nagsalita ang mga pinuno ng ilang iba pang pamilya. Ang bakuran ng kanilang sariling bahay ay nasusunog. Paano nila magagawang manood ng palabas dito? Kahit si Zia Changhe ay may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Nakita ito, magaan ang umiti si Yehan at sinabi, lahat, hindi pa ninyo nakikita na natatapakan ako, bakit kayo nagmamadaling umalis? Nagsimula pa lang ang magandang palabas, bakit hindi ninyo ako samahan sa palabas? Lintik na gago, ikaw iyon, ikaw ang nagsama sa pamilyang He para harapin kami. Tumingin ang patriarch ng pamilyang Shen kay Yehan ng isang mabangis na mukha, at ganoon din ang iba pang mga patriarch. Hindi mapaghihiwalay kay Yehan. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, bakit pinapayagan kayong magsama at hindi pinapayagan na makahanap ng kapareha? Lintik na gago, pinuno ng gang ng kabayo, patayin mo siya, hanggat papatayin mo siya, tapos na ang lahat. Oo, patayin mo siya, tapos na ang lahat.
Nang marinig ang mga salitang ito mula sa likuran, lalong naging mapanganib ang mukha ni Ma Anbang, mga kapatid ng Axe Gang, pinatay ng taong ito ang higit sa 100 mga kapatid natin ilang araw na ang nakakaraan, at ngayon ay oras na para maghiganti kayo. Patayin! Nahulog ang boses ni Ma Anbang at ang 200 tao sa paligid ay sumugod patungo sa posisyon ni Yehan na may hawak na mga palakol. Nakita ito, sinabi ni Yehan, kapatid na Hardy, protektahan ang kanilang kaligtasan at iwanan mo sa akin ang mga taong ito. Nang marinig ito, tumango si Hardy, bukod kay Yehan, siya ang pinakamalakas dito. Matapos magsalita, hinaplos ni Yehan ang magandang buhok ni Lee Zinran at sinabi, lumingon ka, ayaw kong makita ang panig ng iyong lalaking Shirya. Hindi, dahil ako ang iyong babae, kailangan kong harapin ito ng matapang, hindi banggitin, gusto ring makita ni Zinran kung gaano ka-domineering ang aking lalaki kapag tumatakbo sa larangan ng digmaan. Umiling si Lee Zinran, ang kanyang magagandang mata ay matatag. Tumingin siya sa karamihan sa harap niya na sumugod. Hehe, okay, kung gayon ang iyong lalaki ay gaganap ng sining ng pagpatay para sa iyo. Ang pagpatay ay talagang isang sining. Maaga nang umiti si Yehan, at ang Dragon Scale Dagger ay nahulog sa kanyang pagtawa at kumislap sa kanyang kamay, at pagkatapos, naglakad-lakad siya, ang kanyang matangkad at tuwid na likod ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na naliligo sa simoy ng tagsibol, walang pigil at walang pigil. Sa susunod na sandali, biglang lumitaw ang liwanag ng kutsilyo, at ang pilak na liwanag ay tumagos sa hangin. Ang Dragon Scale Dagger ni Yehan ay umikot sa kawalan, at kumalat ang liwanag ng kutsilyo. May manipis na mantsa ng dugo sa buong katawan, maliban sa manipis na sugat sa leeg, walang ibang sugat, at ang tanawin ng pagsabog ng dugo na iniisip ng karamihan sa paligid ay hindi lumitaw. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng karamihan sa paligid, nagtanghal si Yehan ng isang sining ng pagpatay para sa kanila. Ang tanawin ng pagpatay ay hindi kailangang maging pinakamadugo, hanggat nakamit ang epekto, iyon ang pinakamagandang resulta. Sa makatuwid, sa loob lamang ng kalahating minuto, saan man pumunta si Yehan, patuloy na kumikislap ang liwanag ng kutsilyo, at ang mga pumatay sa kanya sa paligid ay hindi man lang mahawakan ang kanyang katawan, at nagbagsakan ng isa-isa. Ang tanawin na ito ay napakakaiba. Ang paraang ito ng bakal na tulad ng sining ay nagpatakot sa lahat ng mga mata sa paligid. Sa gambling hall sa unang palapag ng Sands Casino, nagtatanghal si Yehan ng isang sining ng pagpatay para sa mga tao sa paligid niya. Isang tao, nakaharap sa higit sa 200 lalaki na may hawak na mga kutsilyo at palakol, kalmadong naglakad sa gitna ng nag-uugoy na karamihan, at nang dumaan ang kidlat na liwanag ng kutsilyo, ang ilang mga tao ay nahulog sa lupa at namatay. Ang mga sugat ng mga taong ito ay walang katapusan. Sa labas ng unang hilera, lahat sila ay may manipis na mantsa ng dugo sa kanilang mga leeg, at ang mga tao sa paligid nila ay hindi man lang mahawakan ang kanyang damit. Ang kakaibang tanawin na ito ay patuloy na nagaganap, at ang mga figure na nahulog sa lupa ay patuloy na nagpapasigla sa mga puso ng mga mata sa paligid. Sa loob ng 1 minuto, higit sa 200 tao ay namatay na sa kalahati. Sa lobby ng kasino, saan man pumunta si Yehan, may mga bangkay sa likod niya. Ang ganitong tanawin, kahit na si Xia Changhe, na nakaranas ng malalakas na hangin at alon, ay hindi na makayanan, ang kanyang mukha ay sobrang maputi, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, at tumingin siya sa binatang pumapatay ng mga tao gamit ang isang kutsilyo ng may takot na mga mata. Kabanata 934. Sa sandaling ito, kahit na ang binata ay hindi gumagawa ng madugong karahasan, naramdaman nila na ang binata ay isang uhaw sa dugo na shire, pumapatay ng mga tao na parang dayami. Tinitingnan ng mamamatay na si Yehan, ang mga mata ni na Xia Changhe at ng iba pang mga dignitaryo ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa kakilabutan, at unti-unting lumitaw ang takot sa kanilang mga mukha. Ang binatang iyon, anong uri ng Diyos pumatay na figure ang kanilang na-provoke. Lumabas na nakakatakot. Sa sandaling ito, kahit na si Ma Anbang, na tumitingin kay Yehan na pumapatay ng tao gamit ang isang kutsilyo, ay nagatubili sa kanyang puso ng una niyang nais na gawin ito. Ang isang hitsura ng pagiging seryoso at takot ay patuloy na nagpapalitan sa kanyang mukha. Ang kalaban ay napakalakas, paano niya ito mapabagsak? Ang isang lalaki ay dapat pumatay, at pumatay ng walang awa. Ang walang hanggang karma ay nasa pagpatay. Tinitingnan si Yehan sa sandaling ito, nagulat si siya lang, ngunit nagbuntong hininga rin ng emosyon, bilang isang lalaki, sino ang hindi magugustuhang maging katulad ni Yehan, na may hawak na kutsilyo ng pagpatay sa kanyang kamay, umiinom ng dugo ng kaaway, at nagtatamasa ng kanyang paghihiganti.
Ang aking lalaki, ang kanyang karera ay hinuhulma ng laman at dugo ng kaaway. Sino mang tumayo sa harap niya ay magiging multo sa kanyang mga kamay. Kung itinuturing siya ng mundo bilang Shere, kung gayon handa siyang mahulog sa impyerno ng Abi kasama niya. Tinitingnan ng lalaking nagtatanghal ng sining ng pagpatay para sa kanya, ang matatag na titig ni Lee Zinran ay puno ng lamang, ang lalaki ni Lee Zinran ay nakalaan na tumayo sa tuktok at maging ang dragon ng lahat ng langit. Lahat ng makapangyarihang kaaway sa harap niya ay sa huli ay magiging kanyang mga hakbang. Unti-unti, isang takot na nararamdaman ng lahat ay kumalat sa kasino sa unang palapag ng Sands Casino. Ang mga nakalaban kay Yehan ay natakot hanggang sa kamatayan ng paraan ng pagpatay ni Yehan sa sandaling ito. Madali silang pinatay ng kalaban sa gitna nila, ngunit hindi man lang nila naramdaman ang anino ng pakikipag-usap sa kanila, kaya maaari lamang silang pasibo na tiisin ang kamatayan. Pagdating sa ganitong panigang labanan, paano magkakaroon ng lakas ng loob ang mga taong ito na labanan si Yehan? Hindi ito higit sa 200 tao na pumapatay ng isang tao, ngunit isang tao. Pinapatay nila ang higit sa 200 tao. Kung gugugol ng mas mababa sa isang minuto, lahat sila ay pupunta sa impyerno. Tatay, gusto kong umuwi, gusto kong bumalik. Matapos sabihin ang mga salitang ito, mas lalong nanginginig ang mga binti ni Shenbing, ang kanyang buong katawan ay parang nasa bingit ng pagbagsak, ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang taong namamatay sa sakit. Matapos ang paraan ng pagpatay, talagang nagpapasalamat siya na buhay pa rin siya ngayon. Kung gusto siyang patayin ni Yehan sa Blue Sky Resort Hotel, napakadali sana. Ang nakakatawa ay hinanap pa niya ang isang tao para makuha muli ang lugar. Ang mga batang Panginoon na sina Ma Xiao at Zia Donglio ay mukhang katulad ni Shen Bing sa sandaling ito. Sa katunayan, hindi lamang sila, ngunit maging ang hitsura ng kanilang ama ay hindi gaanong maganda sa sandaling ito. Oo, bumalik ka, kapatid na Zia. Kailangan kong bumalik para harapin ang mga gawain ng pamilyang He, kaya hindi na kita sasamahan ngayong gabi. Sinabi ng patriarch ng pamilyang Shen habang pinupunasan ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Ang ilang iba pang mga patriarch ay naghahanap din ng mga dahilan para umalis dito. Nakita ito, nanginginig ang mga ekspresyon ni Zia Changhe at ng kanyang anak. Tama ba o mali ang desisyon na ginawa nila ngayong gabi? Dumaan sa likod na pintuan. Huminga ng malalim si Zia Changhe, at hindi na siya nang ahas na manatili dito. Sa sandaling tumigil ang binatang tulad ng Shere, mahihirapan silang umalis. Sa karamihan, nagngisi si Yehan nang makita ang mga aksyon ni Zia Changhe at ng iba pa, at ang naglalakad na figure ay biglang tumalon na parang isang rock na naglalabas ng mga pakpak, dumaan sa mga ulo ng karamihan, at lumipad sa kawalan. Pagkatapos ng higit sa 10 metro, lumapag ito sa harap ni Zia Changhe at ng iba pa, na hamarang sa kanilang daan. Mga tao, inayos ninyo ang magandang palabas na ito. Medyo hindi maganda na gusto ninyong umalis bago matapos ang palabas, hindi ba? May hawak na dragon scale dagger sa kanyang kamay at tumingin kay Zia Changhe at sa iba pa nang may pang-iinsultong ngiti sa kanyang mukha. Sa puntong ito, nanginginig ang mga mukha ng mga naharang ni Yehan, at habang papalapit sila sa kabataang tulad ng Shere, naramdaman nilang lahat ang isang hininga ng kamatayan na nakapalibot sa kanila. Sa oras na ito, nakapasok na si Ajun at ang kanyang mga tao at nag-file. Ang 300 tao sa labas ay pinatay na nila. Nang hindi nagmamadali si Yehan, ang mga tao sa ilalim ng mga kamay ni Ajun ay nagsimula ng makipaglaban sa mga tao sa lobby sa unang palapag ng kasino. Nagsimula ng makipaglaban ang mga tao, at ngayong gabi, ang utos ni Yehan ay walang maiiwan, kaya hindi iiwan ni Ajun na buhay ang sinuman. Maanbang, ay padadala kita sa impyerno ngayong gabi dahil lang sa isang mababang antas na karakter na tulad mo ay gusto mong makipaglaban sa aking Dragon Claw. Malamig ang hitsura ni Ajun, at direktang lumapit siya kay Maanbang. Para kay Ajun, walang anuman ang pagpatay kay Maanbang. Matapos makita ang lugar na ito, lalong natakot sina Zia Changhe at ang iba pa. May mga lobo sa harap at tigre sa likuran. Maaaring hindi nila maisip na makalabas ng buhay dito ngayong gabi. Yehan, ito ang Olympic League. Pinapayuhan kitang huwag kang magkagulo. Sa sandaling tumawag kami sa pulisya, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Tumingin si patriarch ng pamilyang Shen kay Yehan nang may takot. Nakaharap sa binatang ito, hayaan siyang magkaroon ng magandang oras. Isang pakiramdam na mas nakakatakot kaysa sa pagharap sa isang gutom na lobo. Tumawag sa pulisya.
Sinulyapan ni Yehan si Shenbing sa tabi niya, at nakangising sinabi, maaari mong subukan, o tanungin ang iyong hindi karapat-dapat na anak, kapaki-pakinabang ba ang pagtawag sa pulisya. Hindi ako naniniwala na kaya mong takpan ang langit gamit ang isang kamay lamang. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa katanghalian ng edad ang naglabas ng kanyang telepono at nagsimulang tumawag. Flash! Sa susunod na sandali, isang naputol na braso na may hawak na mobile phone ang nahulog sa lupa, at ang mga hiyawan ay biglang nagsimula sa oras na ito, ang braso ng lalaking nasa katanghalian ng edad na tatawag sa pulisya ay naputol na ni Yehan. Nakita ang tanawin na ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Zia Changhe at ng iba pa ng husto, at umatras sila ng ilang hakbang sa takot. Ang mga paraan ni Yehan ay nagpatakot sa kanila ng husto. Mukhang kailangan ng aral bago ka maging matapat. Sinulyapan ni Yehan sina Zia Changhe at ang iba pa ng may pang-iinsulto, at sinabi, pag-uusapan, dahil sa inyo kaya kayo napunta sa ganitong kalagayan. Kailangan mong sisihin ang inyong sarili, kaya kung matapos ka ng ganito, huwag mo akong sisihin. Yehan, ano ba ang gusto mo? Tumingin si Zia Changhe kay Yehan ng may takot, at sinabi, nanalo ka na sa paligsahan na ito, kaya hindi na kailangang patayin nating lahat, tama ba? Hindi na kailangan. Ngumiti si Yehan at sinabi, kung wala akong kalamangan ngayon, natatakot akong kayo ang papatay sa akin. Gusto kong itanong, magiging mahabagin ba kayo kapag dumating ang oras? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sina Zia Changhe at ang iba pa, na mukhang natatakot, ay nanahimik. Kung sila ang nakakuha ng kalamangan, syempre hindi sila magpapakita ng awa kay Yehan, ngunit ngayon ay maaari silang magsabi ng anumang bagay upang mabuhay. Kasalanan mo ito. Nagpatuloy si Yehan ng may pang-iinsulto, sa simula, wala akong alitan sa iyo, at hindi tayo magkakakilala, ngunit dahil sa kabaliwan ng ilang mga junior, itinuring mo akong kaaway, at sa pilitang nilunok ang higit sa 200 yuan mula sa amin. Sa isang taya na 100 milyon, at ngayong gabi ay itatago mo ako sa kasino na ito magpakailanman, sinasabi mo, hahayaan ko bang mabuhay ang mga taong tulad mo? Nang marinig ito, umatras muli sina Zia Changhe at ang iba pa sa takot. Yehan, hayaan mo kaming umalis, handa kaming ibigay ang lahat para bayaran ka. Kabanata 935. Oo, Yehan, hanggat hahayaan mo kaming umalis, papayag kami sa anumang kahilingan na gagawin mo. Nang marinig ang mga salitang ito, sinabi ni Yehan, hindi ba medyo huli na para sabihin ito ngayon? Pasensya na, nagkamali ako noon, at dahil sa maling desisyong iyon, nagbayad ako ng malaking halaga. Ang ganitong bagay ay hindi ko hahayaang maulit, kaya, mula noon, nangako ako, sino mang kaaway ko, hindi ko sila bibigyan ng anumang pagkakataong magsisi, gusto nilang magsisi, pumunta sa impyerno para magsisi ng dahan-dahan, doon, marami kang oras. Nang marinig ito, agad na nawala ng pag-asa sina Zia Changhe at ang iba pa, at isang mantsa ng abo ang mabilis na umakyat sa kanilang mga mukha. Tungkol naman sa mga batang Panginoon tulad ni Shenbing, halos umiyak sila sa takot sa sandaling ito, nang hihina ang kanilang mga binti, mapagmataas sila, mapagmataas, gumagawa sila ng lahat ng uri ng kasamaan, hindi natatakot sa anuman at hindi natatakot sa anuman, ngunit kapag talagang nahaharap sila sa kamatayan, natatakot din sila. Habang nagsasalita, natapos na ni Arjun ang pag-aayos kay Maanbang at naglakad patungo sa panig na ito. Arjun, ipadala mo sila sa kanilang daan. Matapos magsalita, direktang naglakad si Yehan patungo sa kinaroroonan ni Li Xinran at ng iba pa. Oo, Lumingon si Arjun, tumingin kina Zia Changhe at sa iba pa na ang mga mukha ay namumutla sa takot, ngumiti ng may dugo, at sinabi, hindi mahalaga kung sino ang iyong kalaban, ngunit hindi ka makakalaban kay G. Mula sa sandaling magpasyak ang labanan si G. Ipinasok mo na ang countdown sa kamatayan, at ngayon, lahat kayo ay pupunta sa impyerno. Pagkatapos ng lahat, kumislap ang figure ni Arjun, tulad ng isang lobo na pumapasok sa isang kawan ng mga tupa. Sa loob ng 10 segundo, lubusan niyang pinatay sina Zia Changhe at ang iba pa, at maging ang mga anak at kapatid ay naging kanyang mga patay na kaluluwa. Ang labanan sa kasino sa unang palapag ay natapos din ng mabilis. Wala nang buhay sa mga taong dumating dito para harapin si Yehan. Ang malaking kasino ay puno ng masangsang na amoy ng dugo. Natakot ka ba? Lumapit si Yehan at hinaplos ang magandang buhok ni Li Xinran. Hindi, ito ang lalaking gusto ko. Dahil ako ang iyong babae, kailangan kong masanay sa orihinal na ikaw. Umiling si Li Xinran.
Kahit na medyo hindi siya komportable, nagpasya siyang baguhin ang kanyang sarili para kay Yehan. Hindi nagsalita si Yehan, at niyakap ng mas mahigpit si Lee Xinran. Niyakap din niyang Master Tang si Shumi na mukhang hindi komportable, tumingin sa paligid, at walang pakialam na sinabi, kailangan maramdaman ng mga gago na ito ang kawalan ng pag-asa para magsisi. Hanzi, ano ang gagawin mo sa kasino na ito? Siyempre, kinuha ito. Ito ay isang piraso ng taba. Maaga nang umiti si Yehan. Sa oras na ito, lumapit si Ajun at sinabi, G. Ye, nahuli ng ating mga tao ang ilang mga kawani ng kasino sa itaas, ano ang gagawin natin sa kanila? Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Yehan, alamin ang mga detalye ng mga taong ito, at patayin ang lahat ng malapit sa pamilyang Zia. Tungkol naman sa iba pang mga taong dinala dito, may sasabihin ako. Tumanggaw si Ajun, at pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng Dragon Claw ang higit sa 100 kawani sa unang palapag ng kasino. Sina Chen Aming, Zhang Lang, at Nali Lord ay kabilang sa kanila. Ang nangyari sa unang palapag ng kasino kanina, malinaw na nakita ng mga kawaning ito sa dilim. Napapalibutan sila ng isang grupo ng mga mamamatay na nasa ilalim ng mundo. Namutla ang mga kawaning ito sa takot, natatakot na sila rin ay papatayin. Mawala. Lahat, huwag kayong kabahan, hindi kayo ang aking kaaway, kaya hindi ko kayo gagawa ng kahit ano. Tumunog ang boses ni Yehan, na nagtulak sa mga mata ng mga kawaning ito na tumingin sa kanya, ngunit isang sulyap lang, ang mga ito. Ibinaba muli ng lalaki ang kanyang ulo, ang pagpatay ng binata na parang Sherry kanina ay nagparamdam sa kanila na mas nakakatakot kaysa sa mga mamamatay na nasa ilalim ng mundo na nakapalibot sa kanila. Sinabi ni Yehan, talagang malupit ako sa aking mga kaaway, ngunit talagang napakabuti ko sa aking sariling mga tao. Ngayon, patay na ang may-ari ng Sands Casino, kaya ang apelyido dito ay Ye mula ngayon. Kung gusto mong magpatuloy na magtrabaho dito, malugod kitang tinatanggap, at ang iyong mga orihinal na posisyon at iba pang mga bagay ay mananatili, kung ayaw mo, hindi mo na magagamit ito bukas pagkatapos ng gabing ito. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nanahimik ang mga kawaning naroroon, ngunit kumislap ang liwanag sa kanilang mga mata. Ang pagtatrabaho sa kasino ay may mataas na bayad, mas mahusay kaysa sa ilang mga white-collar office worker. Kung hindi sila paalisan ni Yehan, syempre sila ayaw nilang magpatuloy na manatili, kahit na sino ang kanilang pinagtatrabahuhan, para lang kumita ng pera para buhayin ang kanilang mga pamilya. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yehan ay nahulog kay G. Lee, tumayo siya at nakangiting sinabi, G, hindi ko alam kung may karangalan akong malaman ang iyong pangalan. Nang marinig ito, sinabi ni Master Lee na kumalma na, G. Ye, masyadong magalang ka. Ang matandang ito ay tinatawag na Zhong Li, at lahat dito ay tumatawag sa akin na Master Lee. Ngumiti si Yehan at sinabi, okay, ayon sa iyong seniority, ikaw ay isang senior sa mundo ng pagsusugal, at tatawagan kitang Master Lee, at ngayon ang Sands Casino ay akin na. Hindi ko alam kung gusto ni Master Lee na manatili at pamahalaan ang lugar para sa akin pansamantala. Panipi. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, isang napaka-sorpresa na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Master Lee. Talagang gusto siyang gamitin ni Yehan, isang matandang lalaki mula sa Sands Casino, upang tulungan siyang pamahalaan ang lugar. Tinitingnan si Yehan ng may pagkamangha, ang pag-uugali at tapang ng bagong casino boss ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Kung ibang tao, natatakot akong hindi niya magagawa ang ganitong uri ng puso. Salamat kay G. Ye sa pagtingin sa mga matatanda. Yumuko si Master Lee kay Yehan at sinabi, dahil may ganitong puso si G. Ye, kung ako, si Zhong Li, ay tumanggi, magiging bastos ako. G. Ye, ako, si Zhong Li, ay tutulong sa iyo sa pabor na ito, na wala. Salamat, Master Lee. Bahagyang ngumiti si Yehan, kailangan ng isang kasino ng isang eksperto sa pagsusugal para makaunlad. Kung hindi, sa sandaling pumasok ang kasino ng ilang mga eksperto sa pagsusugal at walang makapigil sa kanila, kung gayon ang pagpapatakbo ng kasino ay tiyak na mawawala ng pera. Patuloy na tumingin si Yehan sa mga kawaning naroroon, at malakas na sinabi, wala akong pakialam kung sino ang iyong pinagtatrabahuhan noon, hanggat nagtatrabaho ka para sa akin sa hinaharap, hindi kita gagamutin ng masama, kaya binibigyan ko ang lahat ay may isang gabi para mag-isip, at kung naisip mo na, maaari ka pa ring bumalik dito bukas. Simula ngayong gabi, ang Sands Casino ay papalitan ng pangalang Tianlong Casino. Ngayon, lahat, umalis na tayo.
Nang marinig iyon, tahimik na umalis ang mga kawaning naroroon, hindi umalis si Master Li dahil pumayag siya kay Yehan, natural siyang susunod sa kaayusan ni Yehan. Tumingin si Yehan kay Master Li at sinabi, Master Li, mas pamilyar ka sa lahat ng bagay sa kasino kaysa sa akin, kaya makakaabala ako sa iyo sa susunod. Kabanata 936. Sinabi ni Liye, G. Ye, para sabihin ko sa iyo ang totoo, sa tingin ko kaya kong gampanan ang pangunahing papel sa pagsusugal, ngunit ang pamamahala dito ay maayos sa maikling panahon, ngunit sa pangmatagalan, hindi ito ang aking lakas, kaya, G. Ye, kailangan mo ng isa pa. Kumuha ng isang tao para makuha ang lugar na ito. Tumango si Yehan, ito rin ang iniisip ni Yehan, hayaan munang pamahalaan ni Master Li ang lugar, tungkol naman sa mga tao, sa katunayan, mayroon ng napakaangkop na kandidato si Yehan sa kanyang puso, ngunit kailangan pa rin niyang tanungin si Zhao Hengtian para sa kanyang opinyon tungkol sa bagay na ito. Master Li, huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan ng sobrang hirap. Matapos magsalita, nagpatuloy si Yehan, sa pamamagitan ng paraan, Master Li, ilipat ang 10 bilyon mula sa kasino kay G. Sharon. Hehe, hindi na kailangan, ang 10 bilyon ay ang aking pamumuhunan sa Tianlong Casino. Magkaibigan tayo, kaya bakit natin ginagawa ito ng malinaw? Nakangiti si siya lang kay Yehan. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, sige, Sharon, dahil ganoon ang kaso, Tianlong Casino, mayroon kang 10% ng mga bahagi. Sa ganitong paraan, kumita ako. Kung may pera ka, kumita tayo ng pera ng sama-sama. Ngumiti si Yehan, at sinabi kay Go Yunjang, Yunjang, bibigyan kita ng 2% ng iyong 2 bilyong bahagi, na walang kinalaman sa pera ng pamilyang Guo, kumusta ang iyong mga privado? Hindi ko na ito mahihiling. Nakangiting sinabi ni Go Yunjang. Hanzi, kumusta naman ako? Nang marinig na nagbigay ng mga bahagi si Yehan kina siya lang at Go Yunjang, nabalisa si Young Master Tang. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, hindi mo kailangan ito, mayroon ka pa ring 2 bilyong tseke sa iyong bulsa, at lahat ito ay sa iyo. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Young Master Tang, at pinuri si Yehan bilang isang kapatid, tayan lang siya ng 100 milyon, kahit na kinakalkula ayon sa mga logro ng 10 hanggang 10, maaari lamang siyang kumita ng 1 bilyon, at ngayon ay higit pa sa 100 milyon doble. Siyempre, hindi magiging kuripot si Yehan sa kanyang kapatid dahil ang pera ay napanalunan mula sa iba. Matapos maayos ang lahat, tumawag si Yehan kay Hiyu Xiao, at ang kabilang panig ay nasa progreso pa rin, ngunit ang mga pinuno ng ilang mga malalaking pamilya ay patay na, at magiging mas madali ang lahat sa susunod. Matapos ibaba ang telepono, sinabi ni Yehan kay Ajun, Ajun, maghanda ka, sa sandaling matapos ang bagay na ito, ang Black Dragon ay nasa Austrian League branch at kokontrolen ang ilalim ng mundo ng Austrian League. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Ajun, at sinabi niya, oo, G. Yeah. Ajun, nasiyahan ako sa mga tao na sinanay mo. Sinulyapan ni Yehan ang mga miyembro ng Dragon Claw na naglilinis ng larangan ng digmaan, at pagkatapos ay umalis kasama sina Li Xinran at iba pa. Tinitingnan ng likod ni Yehan na umaalis, ngumiti si Ajun oo, ang lahat ng kanyang sinusubukan ay upang makuha ang pag-aproba ni Yehan. Nagsikap siyang mag-isa sa Austrian League. Alam ni Ajun na may mataas na pag-asa si Yehan sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi niya siya binaygo. Ang mga taong sinanay ng army ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga espesyal na puwersa. Ang mga taong ito ay lahat ng mga piling tao na nakaligtas pagkatapos makipaglaban sa mga tigre, leon, at lobo sa mga bakal na hola. Hindi sila maihahambing sa mga ordinaryong tao sa lahat ng aspeto. Di nagtagal, lumipas ang 3 araw. Hindi lamang nawala ang ilang mga malalaking pamilya sa lugar ng Austrian League, ngunit nahati rin ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa pagitan ni Yehan at ng pamilyang He. Si Yehan ang may 70% at ang pamilyang He ay may 30%. Matapos maliquidate ang mga pisikal na ari-arian, si Yehan nakuha niya ng halos 400 bilyon. Tungkol naman sa mga hindi pisikal na ari-arian na walang silbi kay Yehan, napakakapakipakinabang sa pamilyang He, kaya malaki ang loob na ibinigay ni Yehan ang lahat sa pamilyang He. Matapos makuha ang napakalaking halagang ito ng kayamanan, direktang inilipat ni Yehan ang lahat sa Zhou Yuner. Walang silbi para sa kanya na hawakan ang pera. Sa mga kamay ni na Zhou Yuner at ng iba pa, ang 400 bilyon ay magkakaroon ng malaking epekto. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 araw, babalik si Li Xinran sa Xiangjiang kasama si Ji. Li.
Sa daan patungo sa Olympic League Airport, nakaupo si Yehan sa driver's seat at nagmaneho ng kotse nang hindi nagsasalita. Si Lee Xinran, na may suot na itim na salaming pang-araw, ay nakaupo sa co-pilot at hindi rin nagsalita. Medyo nag-aatubili rin siyang magpaalam kay Yehan, ngunit ang mga bagay sa negosyo sa Xiangjiang ay naghihintay pa rin sa kanya na bumalik upang harapin, kaya kailangan niyang umalis. Sa panahong ito, bumalik din si Sharon sa gitnang silangan. Tungkol naman kay Young Master Tang na may 2 bilyon sa kanyang bulsa, dinala niya si Xu Mei sa isang lugar sa Austrian League. Di nagtagal, nakarating ang kotse sa paliparan. Sa pasukan ng paliparan, napapalibutan ng mga bodyguard, naghihintay na si Ji. Li para sa pagdating ni Lee Xinran. Master, pinahintay kita. Lumapit si Yehan at binati si Ji. Li nang may ngiti. Ngumiti si Ji. Li at sinabi, ang iyong batang lalaki ay nakakuha ng parehong katanyagan at kayamanan sa Olympic League sa mga nagdaang araw. Bakit, nagpaplano ka pa bang manatili dito? Sinabi ni Yehan, may ilang mga bagay pa na hindi naayos dito, at babalik ako sa mainland sa loob ng ilang araw. Sa sandaling ito, itinuwid ni Lee Xinran ang kwelyo ni Yehan at sinabi, wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo, ngunit kailangan mong iligtas ang iyong buhay para sa akin. Tandaan, kapag natapos ko na ang bagay na nasa kamay ko, pupunta ako sa mainland para hanapin ka, pagkatapos ay hindi ka pinapayagang magtago sa akin. Paano naman, personal kitang susunduan kapag dumating ang oras. Hinaplos ni Yehan ang magandang buhok ni Lee Xinran. Nakita ang mapagmahal na hitsura ng dalawa, ngumiti si Ji. Li at sinabi, sige, malapit nang sumakay sa eroplano, at hindi ito tungkol sa buhay at kamatayan. Kayo dalawa ay may sasabihin at isave ito kapag nagkita tayo sa hinaharap. Kabanata 937. Matapos magsalita, pumasok si Ji. Li sa paliparan. Nag-wave si Lee Xinran kay Yehan ng may pag-aatubili, at sumunod sa kanya papasok. Nakita ang mga likod ni Lee Xinran at Ji. Li na naglalaho, biglang naging walang pakialam ang titig ni Yehan sa kanila. Sa daan patungo sa paghatid kay Lee Xinran sa paliparan, may sumusunod talaga sa kanya. Bukod dito, ang mga matang ito ay hindi pa nawawala hanggang ngayon. Sinulyapan ni Yehan ang paligid, pagkatapos ay bumalik sa kotse at umalis mula sa paliparan. Ang taong ito na palihim na sumusunod sa kanya ay nagbigay sa kanya ng pamilyar na pakiramdam, ngunit hindi pa rin sigurado si Yehan. Di nagtagal, dinala ni Yehan ang kotse sa tabi ng ilog, medyo liblib ang lugar na ito, may bahagyang simoy ng dagat na umiihip sa hangin, nagsindi ng sigarilyo si Yehan, tumingin sa walang katapusang dagat, at sinabi, dahil dumating na ang mga bisita ngayon, sa tingin ko hindi na kailangang magtago. Panipi. Kaagad pagkatapos mahulog ang mga salita ni Yehan, isang mapuputing figure ang naglakad-lakad sa tabi ng ilog. Sa tabi ng ilog, tiningnan ni Yehan ang mapuputing figure mula sa malayo hanggang sa malapit, bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang bibig. Kahit na medyo malayo pa ang distansya, batay sa balangkas ng mapuputing figure, ang taong dumating ay isang babae, at napakaganda niya. Unti-unti, nang lumapit ang mapuputing figure na ito, ang bahagyang nakataas na bibig ni Yehan ay nagpakita ng isang ngiti, hindi katakataka na nagbigay ito sa kanya ng pamilyar na pakiramdam, lumabas na ang babaeng ito ay dumating sa China. Bakit, maaari bang masyadong nag-iisa ang magandang sainte sa kanluran at namimiss ako, kaya tumakbo siya hanggang sa Huaxie para makita ako. Tumingin si Yehan sa magandang babaeng nakatayo sa harap niya at magaan na ngumiti. Ang babae ay si Lina, ang diyosa ng kanluran. Alam mo kung bakit ako nandito. Malamig na tumingin si Lina kay Yehan, at ang malamig na titig na iyon ay tila nilamon ng lalaking nasa harap niya. Pasensya na, talagang hindi ko alam. Walang malay na nagkibit-balikat si Yehan. Kahit na alam niya ang mga intensyon ni Lina, hindi niya hahayaang magtagumpay ito. Pinakamabuting panatilihin ang hawakan sa kanyang mga kamay. Kapaki-pakinabang. Walang hiya, ibalik mo sa akin ang litrato. Inilahad ni Lina ang kanyang kamay kay Yehan ng may malamig na mukha, at sinabi. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, tanga ka ba, babae? Kahit na ibalik ko ito sa iyo, magagarantiya mo ba na wala akong backup? Pero mausisa ako, paano mo nalaman na nasa Olympic League ako? Panipi. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, naglagay si Lina ng isang magazine sa mga bisig ni Yehan at sinabi, sa pagkakataong ito ay dumating ako sa Huaxia, dapat kong kunin ang sa akin, kahit na kailangan kong magbayad ng presyo para dito. Hindi sinagot ni Yehan ang tanong ni Lina. Tiningnan niya ang magazine sa itaas ng kanyang kamay. Ang magazine na ito ay mula sa kanluran.
Ang larawan sa pabalat ng magazine ay eksaktong hitsura niya nang manalo siya sa kampyonato sa Global Sculpture Competition. Nakita ito, naunawaan din ni Yehan kung bakit alam ni Lina na nasa Olympiad siya, at nakangiting sinabi, hindi ko ibabalik ang iyong hiniling sa loob ng ilang sandali, ngunit huwag kang mag-alala, hindi ko ito dadalhin sa paligid para ipagmalaki, sa pinakamarami, ilalabas ko ito at titingnan para sa aking sarili kapag nababagot ako. Panipi. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang malamig na titig ni Lina ay malapit nang sumabog sa apoy, at kinuha niya ito para tingnan para sa kanyang sarili, ito ay ang kanyang hubad na larawan, maaari bang maging mas walang hiya ang hayop na ito? Tawa. Biglang lumitaw ang isang kidlat ng liwanag sa hangin, tulad ng isang sumasayaw na makamandag na ahas, at mabilis na sinaksak ang katawan ni Yehan. Ang repair ni Lina ay tumama sa katawan ni Yehan na parang kidlat. Hindi nagatubiling kunin ni Yehan ang litrato kung ibinigay niya ito, maaari lamang niyang gamitin ang kanyang sariling kakayahan upang kunin ito pabalik. Sa panahong ito, ang kanyang lakas ay umabot sa isang mas mataas na antas, kaya naglakas loob siyang pumunta sa Austrian League para hanapin si Yehan ng mag-isa. Hehe, ang bilis ng espada ay mas mabilis kaysa dati. Maaga nang umiti si Yehan, at pagkatapos ay inilipat ang kanyang katawan, umiiwas sa espada ni Lina na parang isang bugzo ng hangin. Matapos mapalampas ang isang pag-atake, agad na binago ni Lina ang kanyang galaw at winasiwas ang kanyang espada patungo kay Yehan na umiiwas. Isang kurtina ng mga espada ang nakapalibot sa kanya na nagpaparamdam sa hangin na napakatalim. Mga babae, huwag maliitin ang mga tao, lalo na ang mga lalaking dating naglalagay sa iyo sa ilalim mo. Ikaw ay umuunlad, at umuunlad din ako. Talaga bang iniisip mo na ikaw ang aking kalaban? Yehan may isang magaan na ngiti, tumingin siya sa nakakatakot na kurtina ng espada na nakapalibot sa kanya. Ang mga anino ng espada sa buong langit ay parang matutulis na espada na maaaring mapunit ang kawalan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanang kamay ni Yehan ay umabot na parang kidlat, at direktang umabot sa kurtina ng espada gamit ang kanyang laman na palad. Pagkatapos, hinawakan ni Lina ang repair ni Lina gamit ang dalawang daliri ng napakatumpak, kaya hindi na makagalaw ang pag-atake ni Lina. Bitawan mo, nakita na ang kanyang repair ay kinurot ni Yehan, nagalit at nagulat si Lina sa parehong oras. Ang kanyang lakas ay umabot sa isang antas, at ngayon ay hindi pa rin siya pantay kay Yehan. Ang paglaki ng kalaban ay mas nakakatakot kaysa sa kanya. Upang ilarawan ang mabilis na pag-unlad. Sige, maaga nang umiti si Yehan, binitawan ang repair ni Lina, at pagkatapos, ang puwersa ng inertia ay nagtulak kay Lina na maglakad ng 4 o 5 hakbang pabalik sa lupa bago huminto. Yehan, huwag mo akong tingnan ng ganyan, o iisipin kong nilalandi mo ako. Ngumisi si Yehan at sinabi, kahit na mahusay ako sa pagkontrol, matutokso pa rin ako sa isang magandang babae na tulad mo, kapag dumating ang oras, ang tupa ay mahuhulog sa bibig ng tigre, at hindi mo ako masisisi. Nang marinig ito, tumingin si Lina kay Yehan at malamig na sinabi, ikaw ang pinakawalang hiya na lalaking nakita ko sa mundong ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, salamat sa papuri. Sa akin, hindi mo kailanman mahahanap ang tinatawag na marangal na pag-uugali sa kanluran. Isa lang akong basagulero. Siyempre, kailangan kong magmukhang basagulero. Walang hiya, itatanong ko ulit sa iyo, ibibigay mo ba sa akin ang sa akin? Walang pakialam na sinabi ni Lina. Kabanata 938. Hindi. Matigas na umiling si Yehan. Sa tingin iyon, gusto ni Lina na saksakin ang kanyang puso ng espada. Nagpatuloy sa pagtawa si Yehan at sinabi, tumakbo ka hanggang sa Huaxie para humingi ng isang bagay sa akin, ngunit masasabi mo lang na nagkamali ka ng type. Tandaan, kung hindi ako ang kusang magbibigay ng mga bagay na nasa aking mga kamay, walang makakakuha nito. Bukod dito, sa gitna ng gabi sa gabi, isang uri ng kasiyahan ang ilabas ito upang hanggan ang hubad na mukha ng banal na dalaga sa hukuman, ang ganitong uri ng pagtrato ay marahil bihira sa mundo, at dapat kong ingatan ito ng mabuti. Gago, ano ang gusto mong gawin ko para ibigay sa akin ang isang bagay? Sa sandaling ito, halos mapuno ng galit si Lina dahil sa walang hiya na hitsura ni Yehan, at hinawakan ni Yehan ang kanyang hawakan, na nagparamdam sa kanya ng hindi makatulog sa gabi, iniisip kung paano makukuha ang mga bagay mula sa mga kamay ni Yehan araw at gabi. Upang magtagumpay, patuloy siyang nagsasanay ng husto sa panahong ito, para lang talunin si Yehan at makuha ang nararapat sa kanya. Tinitingnan ang hitsura ni Lina sa sandaling ito, ngumiti si Yehan at sinabi, nakasalalay sa aking kalooban.
Kung nasa magandang kalooban ako, maaari kitang bigyan ng isang bagay agad. Kung nasa masamang kalooban ako, natatakot akong kailangan kong ingatan ito habang buhay. Panipi. Nang marinig ito, kinagat ni Lin na ang kanyang ngipin at tumingin kay Yehan, at sinabi, isang araw, papatayin kita. Pag-uusapan natin ito kapag may kakayahan ka na. Habang nagsasalita, nagsindi ulit ng sigarilyo si Yehan at sinabi, kaka-rating mo lang mula sa kanluran, gusto kong malaman kung ano ang ginagawa ng matandang papa ngayon, para sa akin, sa tingin ko hindi siya basta-basta susuko, pag-usapan natin, bigyan mo ako ng isang bagay na gusto ko. Gago, hindi na ako gagawa ng anumang bagay para sa iyo, lalo na ang pagtataksil sa dakilang papa, sige at mangarap ka. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan, at sinabi sa malamig na mukha ni Lina, mukhang hindi mo pa rin nakikita ng malinaw ang sitwasyon, at dapat mong malaman kung gaano kabigat ang mga kahihinatnan ng pagkainis sa akin, ang dakilang papa na iyong pinag-uusapan, para sa akin, isang matandang lalaki lang na namamatay. Nakita ang pang-iinsulto sa mukha ng lalaking nasa harap niya, nanginginig sa galit si Lina. Bigla niyang napagtanto na ang pagpunta sa Olympic League para hilingin kay Yehan na makuha ang nararapat sa kanya ay ang pinakamasamang desisyon. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi niya kayang talunin ang kalaban, at sa mga tuntunin ng kapal ng kanyang balat, mas masahol pa siya. Nang dumating siya sa Olympic League, nagalit siya. Bastard, ikaw na demonyo. May hawak na rapier si Lina, malamig ang kanyang magagandang mata, at nanginginig ang kanyang marupok na katawan dahil sa mga salita ni Yehan. Hindi ito isang beses o dalawang beses na pinagbantaan siya ng kalaban gamit ang kanyang larawan. Tama ka talaga. Para sa iyo, ako ang demonyo. Sinulyapan ni Yehan si Lina, itinapon ang kanyang sigarilyo, pumasok sa kanyang kotse, at sinabi, sumakay ka sa kotse, sa tingin ko dapat tayong maghanap ng isang lugar para magkaroon ng magandang pag-uusap. Nakita ang babaeng nakatayo pa rin, lumingon si Yehan at sinabi, hindi mo kailangang sumama sa akin ngayon, ngunit mas mabuting huwag mo akong sundan ng palihim sa hinaharap, dahil ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga taong nanonood sa akin, naiintindihan mo ba? Panipi. Matapos magsalita, direktang umupo si Yehan sa driver's seat at binuksan ang ignition. Kinagat ni Lina ang kanyang ngipin, inilagay niya ang kanyang makintab na rapier, lumapit at binuksan ang pinto ng kotse at umupo sa co-pilot. Katapusan na ng buwan, at dahil nakaupo ang babaeng ito sa kotse, napagtanto ni Yehan na hindi na niya kailangang buksan ang aircon. Ang lamig na nagmumula sa babaeng ito ay maaaring gamitin bilang aircon. Habang nagmamaneho sa daan, dumating si Yehan sa Blue Spray Resort Hotel, at dinala si Lina ng diretso sa isang medyo tahimik na coffee shop. Matapos umupo ang dalawa at mag-order ng isang tasa ng kape, tumingin si Yehan kay Lina at sinabi, sabihin mo mabuti, ano ang ginagawa ng matandang papa kamakailan? Talagang walang hiya ka. Kinagat ni Lina ang kanyang ngipin at tumingin kay Yehan. Huwag mo nang ulitin ang paksang ito, kahit na walang hiya ako, wala kang magagawa sa akin. Matapos magsalita, inalog ni Yehan ang telepono sa kanyang kamay, na naglalaman ng pinakagusto ng isang babaeng tulad ni Lina. Nakita ito, nagalit si Lina, at sa parehong oras, sinabi rin niya, nag-aayuno ang papa, at ipinasa na ang lahat sa Holy See sa dakilang banal na anak na si Yeheshi. Sa susunod na maglakas loob kang pumasok sa kanluran, tiyak na papatayin ka ng banal na hukuman. Ang lugar ng libingan, at ang anak ng langit ay pumasok din sa hardin ng Eden, at kapag lumabas siya, tiyak na hamanin ka niya, at pagkatapos ay susubukan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagkawasak. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, mukhang aktibo silang naghahanda, sige, hihintayin ko sila. Matapos magsalita, sinulyapan ni Yehan si Lina at nagpatuloy. Sa totoo lang, hindi kinakailangan ang iyong mga alalahanin sa iyong puso. Kahit na kontrolado ko ang iyong hawakan, hanggat masaya tayo sa pakikipagtulungan, ang mga bagay na nasa aking kamay ay babalik sa iyo sa kalaunan. Sa kamay, kahit na alam kong sina Shenting at ang papa ang nagpalaki sa iyo, ngunit nagawa mo na ang unang hakbang, at walang pagbabalik, kaya, naisip mo na bang sumunod sa akin at hayaan tayong maging tunay na kaibigan sa halip na ano ang relasyon ngayon? Nanaginip ka, tumingin si Lina kay Yehan at sinabi ng paisa-isa. Sige. Nagkibit balikat si Yehan at nagpatuloy, dahil ayaw mong maging tunay na kaibigan tayo, imposible na ibigay sa iyo ang aking hawak sa ngayon, at walang silbi na sumunod sa akin, bumalik ka sa kanluran mabuti, doon ka dapat. Kung hindi ko makuha ang sa akin, hindi na ako babalik sa kanluran. Tumingin si Lina kay Yehan at umismid. Sinabi ni Yehan, kung gayon masasabi ko lang sa iyo na nag-aaksaya ka ng oras.
Mayroon kang espesyal na katayuan. Ang China ay hindi isang lugar para sa iyo, isang banal na dalaga na manatili ng matagal. Tinatanggihan ng iyong kanluran ang aking mga monghe sa Huaxia, at tinatanggihan din ng aking lupain sa Huaxia ang iyong paglilinang sa kanluran. O, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo kung makaharap ka ng anumang problema sa panahong iyon. Natatakot ka bang magdulot ako ng gulo para sa iyo sa Huaxie? Umismit si Lina at sinabi, maliban kung ibibigay mo sa akin ang iyong hawak, palagi kitang susundan sa Huaxia. Gagawin ko ang gusto mo. Nagkibit balikat si Yehan. Gusto ni Lina na magdulot ng gulo para sa kanya sa Huaxia. Hanggat nagsasabi ka ng hello sa Diyos ng digmaan, ang babaeng ito ay palalayasin sa China. Habang nag-uusap si Yehan kay Lina, lumapit sina First Young Master Tang at Shumei na may dalang malalaking bag at maliliit na bag. Dahil binigyan siya ni Yehan ng 2 bilyon, ang lalaking ito ay may maraming tiwala, kasama si Shumei na sinalakay ang karamihan sa lugar ng Austrian League, at babayaran niya ang lahat ng gusto ng kalaban. Dam, nandito ka rin. Dumating si First Young Master Tang sa coffee shop at nakita si Yehan, itinapon ang malaking bag sa lupa, at umupo sa upuan sa tabi ni Yehan. Ngunit nang makita ng lalaki si Yehan nang makita ni Lina, na nakaupo sa tapat ni Yehan, binuksan niya ang kanyang mga mata ng malapad, nagulat din si Shumei nang makita si Lina. Ang kagandahan ni Lina ay maihahambing sa kagandahan ni Nangong Zixen at Bigong Xiao, at siya rin ay isang dayuhan na kagandahan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng dalawa ang isang napakagandang dayuhan na kagandahan. Sige, huwag mo nang tingnan, malapit nang tumulo ang iyong laway. Nakita ang figure ng baboy ni Young Master Tang, nanginginig ang palad ni Yehan sa harap ng kanyang mukha. Nang marinig ito, hindi sinasadyang hinawakan ito ni First Young Master Tang. Mula sa sulok ng kanyang bibig, napagtanto niya na nilalaro siya ni Yehan, ngunit hindi siya nag-alala, binigyan niya si Yehan ng thumbs up at sinabi, ikaw na bata, umalis lang si Zinran, at nakakuha ka ng isa pa sa likod. At siya ay isang dayuhan na babae na kasing ganda ng isang diwata, kaya mo. Kabanata 939. Hindi ako babae niya. Walang gana na sagot ni Lina nang marinig ang sinabi ni eldest Young Master Tang. Imposible naman talagang maging babae ni Yehan. Sino ba ang dapat niyang kawawain? Si Yehan lang naman. Nang marinig yun, kumandat si Young Master Tang kay Yehan at sabi, Hanzi, mukhang hindi mo pa natatalo tong dayuhan na to, ayaw pa niyang umamin. Manahimik ka nga, bata ka, huwag kang mag-antay na mapag-alitan, hindi kita tutulungan. Tumayo si Yehan at sabi, sige, hindi na kita guguluhin, babalik na ako sa kwarto ko. Nakita na umalis si Yehan, tumayo rin si Lina ng may malamig na mukha at sumunod. Hindi niya hahayaang mawala si Yehan sa kanyang paningin hanggang sa makuha niya ang kanyang mga gamit. Nakita na sinusundan siya ni Lina mula sa coffee shop hanggang sa presidential suite, sabi ni Yehan, maraming kwarto sa hotel na to, kaya hindi mo na kailangang sundan ako palagi, hindi ka naman kailangang matakot na mag-isa tayo sa kwarto sa gabi. Nagiging lobo ako sa hating gabi at kakainin kita. Pwede mo namang subukan, maliban na lang kung ayaw mo nang maging lalaki. Malamig na umismid si Lina, naglakad sa sofa at tahimik na umupo. Nagkibit balikat si Yehan, dumiretso sa kwarto para maligo, at pagkatapos ay humiga ng comfortable sa kama. Gabi na, sa labas ng kwarto, nagmumuni-muni si Lin na habang nakapikit ang kanyang mga mata, kahit na gusto niyang samantalahin si Yehan pinatay ang kalaban habang natutulog, alam niyang kahit na natutulog ang gago, hindi siya magtatagumpay. Kaya, kahit na magkasama sila sa iisang kwarto ng gabing iyon, tahimik silang natulog. Maaga kinabukasan, nang magising si Yehan, nakaupo pa rin si Lina sa sofa habang nagmumuni-muni, hindi man lang siya gumalaw sa kanyang posisyon, marahil naramdaman niya ang mga yapot ni Yehan, binuksan ni Lina ang kanyang mga mata sa sandaling ito, at nagtama ang kanilang mga mata, kumaway si Yehan at bumati, kamahalan, magandang umaga, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Malinaw na alam niya ang kanyang tinatanong. Paano ba naman makakatulog ng maayos ang isang tao kung nakaupo lang sa sofa buong gabi? Tinitingnan ng mapayapang mga mata ng kalaban na puno ng galit, ngumiti si Yehan at sabi ko na, kamahalan, wag mo akong tingnan ng ganyan. Wala akong ginawa sa iyo kagabi. Bumangon ka na, ligtas kang nakatulog, kahit na hindi mo ako pasalamatan, hindi mo naman ako kailangang kamuhian. Napagtanto na ni Lina ang kapal ng mukha ni Yehan, kaya hindi na siya sumagot sa mga sinabi ni Yehan. Nakita ito, medyo naiinip si Yehan. Pagkatapos pumasok sa banyo para magayos, pumunta siya sa restaurant sa baba.
Sumunod din si Lina sa kanya. Nang makarating ang dalawa sa restaurant, naruroon na sina Yang Master Tang at Shumei. Narito na ito. Aray, magkasama pala kayo sa kwarto tapos sabi nyo okay lang. Nakita na magkasama na naglalakad sina Yehan at Lina, bulong ni Yang Master Tang, pagkatapos ay hiniling kina Yehan at sa iba pa na umupo, at nagtanong kay Yehan ng pabulong, Hanzi, kumusta ang progreso kagabi? May nangyari ba, hehe? Wala. Hindi na siya nag-abala sa iyo, kaya nag-snap ng daliri si Yehan sa waiter at nag-order ng 2 almusal. Nakita ito, binigyan niyang Master Tang si Yehan ng masamang tingin, at sabi, tinatago mo sa akin, pero sa totoo lang, ang ganda talaga ng dayuhan na to. Hindi pa natatapos magsalita si Yang Master Tang, bigla siyang nakaramdam ng malamig na titig sa kanya. Ang lamig ay parang nahulog siya sa isang kuweba ng yelo, at hindi niya maiwasang manginig. Alam mo kung gaano kakalakas. Ngumiti si Yehan at tinapik ang balikat ni Yang Master Tang. Sinulyapan ni Yang Master Tang si Lina ng may takot. Ang babaeng ito ay nagparamdam sa kanya ng takot sa sandaling ito. Sa likod ng magandang mukha na iyon ay isang malamig na puso. Dam, wala talagang normal na tao sa paligid mo. Bulong ni Yang Master Tang at nagpatuloy sa pagkain. Para sa isang magandang babae tulad ni Lina, naramdaman niya na mas mabuting huwag siyang asarin. Sabi ni Yehan, kung may dapat ayusin sa loob ng 2 araw, bilasan mo na. Babalik tayo sa mainland sa loob ng ilang araw. Nang marinig ang mga sinabi ni Yehan, malungkot ang mukha ni Shumei, na nakaupo sa tabi ni First Young Master Tang. Sila ni First Young Master Tang ay talagang maghihiwalay, at kahit na magkakaroon sila ng komunikasyon sa hinaharap, lihim lang iyon. Alam ni Young Master Tang ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Yehan, at sabi, Hanzi, gusto kong magtrabaho si Shumei sa Tianlong Casino. Hindi ka ba utol? Sige, pwede kang pumunta kay Master Li para sa bagay na yan. Tumango si Yehan, dahil sumunod na si Shumei kay Young Master Tang, imposibleng ipagpatuloy niya ang kanyang dating trabaho, kailangan niyang magkaroon ng isang seryosong trabaho. Pagkatapos mag-almusal, hindi na lumabas si Yehan kasama si Young Master Tang, pero nagmaneho siya papunta sa bahay ng mga He. Bago iyon, inimbitahan ni Hiyu Xiao si Yehan sa bahay ng mga He para mag-usap. Napakamalaki at napakaganda ng mansyon ng mga He. Bilang pinakamayamang tao sa lugar ng Austrian League, ang kagandahan ng pamilyang He ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong pamilya. May mga nagbabantay sa paligid ng pamilyang He, at may mga high-level na aso sa militar na nagpapatrolya sa paligid sa pangunguna ng mga bodyguard. Gayunpaman, nakarating si Yehan sa labas ng mansyon ng pamilyang He nang walang hadlang. Naghihintay na si Hiyu Xiao sa labas ng mansyon. Nang makita niya na ibinaba ni Yehan si Lina mula sa kotse, isang ekspresyon ng pagkamangha at pagkagulat ang dumaan sa kanyang mukha. Ang kagandahan ni Lina ay nagulat kahit ang isang kalmadong binata tulad niya. Kapatid na He, bastos kang tumitig sa isang magandang babae. Maaga nang umiti si Yehan. Nang marinig ito, bumalik sa katinoan si Hiyu Xiao, at nakangiting sabi, imposible, ang ganda talaga ng Miss Sexy na to, kapatid na Ye, hindi maitatanggi ang kagandahan mo, hindi lang nakuha mo ang puso ni Miss Lee, pero ngayon mas maganda ka pa rin kahit na ang magandang Miss Sexy na to ay handang sumunod sa iyo, nararamdaman ni Hiyu Xiao na mas mababa siya sa kanyang sarili. Kabanata, 940. Wala akong kinalaman sa kanya. Malamig na sabi ni Lina. Bigla niyang naisip na baka mali ang desisyon niyang sumunod kay Yehan. Sa maikling araw mula nang sumunod siya kay Yehan, may 2 na siyang nakilala na personal na nag-akala na babae siya ni Yehan. Hayaan mo na, kapatid na He, wag mo na siyang intindihin, pumasok na tayo at mag-usap. Kapatid na Ye, Miss, pasok po kayo. Sabay-sabay na pumasok ang 3 sa He Family Manor. Nang makarating sila sa hall ng villa, nakita ni Yehan na naroon din si Mr. He, at may 2 babae sa kwarto. Nang makita si Yehan, tumayo si Mr. He at nakangiting sabi, Sir Yehan, pasensya na kung inimbitahan kita rito, sana hindi kita naistorbo. Nang marinig yun, ngumiti si Yehan at sabi, syempre naman, karangalan ko pong maimbitahan ni Mr. He. Masyado ka namang magalang, Mr. Ye. Ngumiti si Mr. He, pagkatapos ay tumingin kay Lina, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, at nagtanong, sino to? Lina ang pangalan ko, at galing ako sa kanluran. Para bang natatakot na ma-misinterpret ni Mr. He, bihira nang magsalita si Lina. Hehe, welcome, Miss Lina. Mr. Ye, ang 2 babaeng to ay ang mga anak kong walang kwenta. Kayong mga bata, pwedeng makipag-usap ng mas madalas kung may pagkakataon. Ngumiti si Mr. He.
Nang marinig yun, tinignan ni Yehan ang dalawang babae. Mga halos 30 na ang dalawang babaeng to, mas matanda kay Hiyo Xiao, pero magaganda naman sila. Mr. Ye, hello po. Tumingin ang dalawang babae kay Yehan na parang may mga bituin sa kanilang mga mata. Madami na silang narinig tungkol sa binata na ito na sumikat sa Olympic League sa loob lang ng maikling panahon, at matagal na nilang inaasam-asam na makita siya. Hello din po. Ngumiti rin si Yehan sa pagbati, at pagkatapos ay sinabi kay Mr. He, Mr. He, hindi ko alam kung bakit niyo po ako inimbitahan ngayon. Mr. Ye, maupo muna po kayo. Nang makita na wala namang interes si Yehan sa kanyang dalawang anak na babae, bamaantong hininga si Mr. He sa kanyang puso, at pagkatapos ay pinaupo si Yehan. Ngayon ay inimbitahan niya si Yehan para mag-usap tungkol sa negosyo. Gusto lang niyang makita kung interesado si Yehan sa kanyang dalawang anak na babae. Kahit si Mr. Lee ay nagpapahalaga kay Yehan bilang isang potential stock, kaya wala siyang dahilan para hindi. Matapos paupuin si Yehan, sabi ni Mr. He, Mr. Ye, kung tama ang hula ko, aatakihin mo ang Black Dragon Society sa mga susunod na araw, tama ba? Hindi ko alam kung bakit niyo po natanong yan, Mr. He. Tumingin si Yehan kay Mr. He, hindi pa naman ngayon ang pag-atake sa Black Dragon Society, pero gagawin niya yun mamaya, at handa na ang lahat kay Ajun. Nang marinig yun, ngumiti si Mr. He at sabi, dahil aatakihin mo ang Black Dragon Society, Mr. Ye, alam mo ba ang koneksyon ng Black Dragon Society sa Golden Casino? Golden Casino, narinig na yun ni Yehan, isang matandang casino sa Aomeng, at malakas ang impluensya nito, mas malakas pa sa Brilliant Casino ng mga He. Matapos marinig ang sinabi ni Mr. He, nagtanong si Yehan, may malaking kinalaman kaya ang Black Dragon Society sa Golden Casino na to? Tungkol dito, hindi pa natatanong ni Yehan kay Ajun, at wala siyang interes sa Golden Casino na to. Kahit na may kinalaman ang Black Dragon Society sa Golden Casino, wala siyang pakialam, at hindi niya babaguhin ang kanyang isip dahil dito. Ang mga dapat patayin ay dapat patayin, at hindi siya magpapakita ng awa sa Black Dragon Society. Ngumiti si Mr. He at sabi, kahit na matandang casino na ang Golden Casino sa Austrian League, ang dahilan kung bakit sila mabilis na umunlad at nalampasan ang lahat ng casino sa Austrian League ay dahil ang Black Dragon Society ang nasa likod nila para tumulong. Siyempre, ang impluensya nila mismo ay hindi maliit, kahit ang pamilya He ay hindi maihahambing sa kanila. Gusto mong atakehin ang Black Dragon Society, Mr. Ye, kaya tiyak na maapektuhan ang interes ng Golden Casino. At saka, sa pagkakaalam ko, may isang makapangyarihang tao sa likod ng Golden Casino. Ang isang makapangyarihang tao, kahit na ang mga tao mula sa Black Dragon Society ay dapat magbigay sa kanya ng kaunting respeto. Aba, may makapangyarihang tao pala sa likod ng Golden Casino na to. Sumungkit ang mga mata ni Yehan at sabi, hindi ito nalaman ni Ajun. Tama ka, sabi ni Mr. He, bihira lang malaman ang tungkol sa taong to sa lugar ng Austrian League. Maraming tao ang nag-iisip na ang Golden Casino ay naging ganito kalakas dahil sa tulong ng Black Dragon Association, pero ang taong to ay pantay din na may kredibilidad. Hindi, ngayon lang dahil ang Golden Casino ang nangunguna, bihira nang lumitaw ang taong to. Kahit na may problema sa Golden Casino, ang Black Dragon Society ang lalapit para tulungan silang lutasin ito. Pero kung ang interes ng Golden Casino ay maaapektuhan, tiyak na makikialam ang taong to. Nang marinig ang sinabi ni Mr. He, mas lalong na-curious si Yehan sa identidad ng taong sinasabi niya, at sabi, sino ba tong taong pinag-uusapan ni Mr. He? Nandito ba siya ngayon sa Olympic League? Tumango si Mr. He, tumingin kay Yehan at sabi, alam mo ba ang pangalang Jianglong Dokang, Mr. Ye? Dokang, Dragon Crossing the River. Umiling si Yehan. Madaming master sa mundong ito ang matagal nang hindi kilala, kaya imposible naman na alam niya ang lahat. Sabi ni Mr. He, nang nasa dating panahon pa si Dokang, sikat na master na siya sa lugar ng Olympic League. Noon, tumakas siya mula sa mainland papunta sa Olympic League at nagtrabaho bilang isang kuli sa daungan, kaya nagkaroon siya ng alitan sa iba. Isang pares ng kamao ang nagulat sa lahat sa daan ng Olympic League noon, at pagkatapos ay pinalad siya ng Golden Casino, at kinuha siya ng may mataas na sweldo. Itinuturing siyang isang mahalagang tao, at nirerespeto ang kanyang katayuan. Nang marinig yun, sabi ni Yehan, Mr. He, ibig sabihin nyo, kung gusto kong harapin ang Black Dragon Society, tiyak na magkakaroon ako ng kaaway kay Dokang, ang Dragon Crossing the River. Nang mga oras na yun, hindi lang ang Black Dragon Society ang haharapin ko, pati na rin ang Golden Dragon Society, Casino. Tama ka.
Ngumiti si Mr. He, Mr. Ye, sa bagay na to, pwede tayong makipagtulungan ulit. Ibibigay namin sa iyo si Dokang mula sa Golden Casino, at tutulungan ka naming harapin ang iba. Magandang suhestyon. Ngumiti si Yehan at nagpatuloy, tapos, ano naman ang makukuha ko? Kung magtatagumpay, hati tayo ng 50 hanggang 50. Tumawa si Mr. He. Nang marinig yun, umiling si Yehan habang nakangiti, at sabi, Mr. He, palagi kang medyo unfair. Iniwan mo sa akin ang pinakamahirap, at sa huli, pantay pa rin ang hati natin. Hindi pwede yun. Dahil ako ang gagawa ng pinakamahirap na trabaho syempre, dapat ako ang mauuna.